Di ba? Yung sinasabi ni Vice Chairman na pag gusto namin kunin yung iba, ang unang tanong sa amin, magkano? Di ba? Kaya, sabi ko, huwag na. Hindi natin kailangan yan. We're just gonna play. You know, that's why we're so proud of these players. Even Brownlee, even Kwame, wala silang hiningi. Dalawang players na consider sana na maglalaro sa Gilas Pilipinas sa Asian Games, humingi pala ng malaking bayad. At Al Francis Chua, nasa kamay na ng SPP kung ibabalik siya bilang team manager ng Gilas. Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Ayan na, Al Francis Chua at Ricky Vargas may malaking revelasyon sa katatapos lang na campaign ng Gilas Pilipinas sa nakarang 19th Asian Games sa China. Sa isang press conference ay sinabi nito na may dalawang players daw ang humihingi ng malaking pera kapalit ang paglalaro nito sa ating national team. Nabanggit din dito na ang naturang players ay gustong-gusto ni Team Con na mapasama sa lineup pero hindi nga natupad dahil nga sa sobrang mahal nito magpresyo. Because I was on the phone. I was on the phone and I spoke to one player that we wanted to play for the team. He said, yes, I love the country. I will play for the team. And then he says, talk to my manager. Then the manager came back and says, he will play as long as you pay him. Then I went to Al Francis and to Tim. I said, no, we're willing to support you. We're willing to bring this player in. We need this player badly, but this is the amount of money he wants. And then Tim and Al Francis said, no, he's asking for the moon. It's going to destroy the team. That amount of money he's asking for is even greater than what we pay for in our own naturalized player. Sir, sino yung player? Kay Willie Marshall. I'd rather not say I that. understand. But he was not only one. Oh, There was another one that we also asked and was also asking. And Al Francis said, flat no. It was a battle cry for us. We will play because you truly love to play and you came here because you wanted to play. We're not forcing you. If we're teammates and alam niya that I'm getting paid and he played better than me, sa susunod na kinuha mo yan, for sure sa tanong niya, ba't ako walang bayad? Ito may bayad, mas magaling ako dito. See, that's why that's not a team anymore. Kasi nakakaingitan na eh. And this is what happened to Asian Games. Itong team na sinasabi namin, maybe in papers, wala. But for me, they're the best team. Because they're playing or yung functionally is as one. No, they don't, wala, ikaw may bayad, ako wala. So na-stop namin kagad yun eh, from the start. Hihimayin natin mabuti na sinabi dati ni Coach Tim Con na gusto niya makuha sa lineup si Mikey Williams pero hindi nga ito nangyari dahil sa hindi naman binanggit noon ni Coach Tim kung bakit nga hindi nila nakuha ang serbisyo nitong si Williams. Kaya marami ang naghinala na si Mikey Williams nga ang isang player sa tinutukoy nila Al Francis Chua. Ang isang player naman na pinag-iisipan ng mga netizens ay walang iba kundi si Jamie Malonzo dahil siya lamang ang nasa World Cup na biglang tumanggi para mapasama dito sa Asian Games. Binanggit din noon ni Team Con na gusto niyang mapasama sa lineup itong si Jamie pero nag-beg up nga ito para magpahinga. Masasabi natin na di naman ganun kalala ang natamong injury ng World Cup pero mas pinili nga nito na wag na muna maglaro. Isa din sa mga pinagdududahan ng mga fans ay itong si Justin Baltasar na nagpapabayad ng malaki. Alam naman natin na nagkaroon ng di pagkakaunawan tungkol sa hindi pagpili ni Coach Tim Con dito kay Balti. Nagkakasagutan pa nga magkabilang panig at nagpatitsadahan dahil nga wala sa lineup itong si Baltasar. Dumating pa nga sa point na pati ang asawa ni Baltasar ay nagparinig rin sa kanyang social media na hindi na daw siya kakain ng cone, puro ice cream na lang. Para di na lang lumaki ang issue ay nagsorry na lamang itong si Cone. Di niya daw nakikita ang laro ni Balti. At huli niyang napanood ito ay nung nasa Lasal pa daw kaya di niya na lang muna ito kukunin. At ang panghuli naman ay marami din nagtatag sa pangalan nito. Ito ay si Brandon Canduelas Roser. Matatanda na kasama ito sa original Final 12 na pinasa noon ni Chot Reyes pero bigla na lang nga hindi ito nakasama.
Matatandaan natin na gusto rin daw ni Con itong si BJR na mapasama sa lineup. Pero meron nga daw itong injury, kaya hindi na ito makakalaro. Matatanda na kasama noon sa SEA Games itong si Roser. Kaya masasabi natin na naglingkod na rin ito para sa bayan. Kayo guys, sa tingin nyo, sino ang dalawang player na humihingi ng sobrang laking kapalit para maglaro sa ating national team? Comment lang sa baba para malaman natin kung sino ang mukhang pera na yon. Thanks for watching. Peace.